pananampalataya, meron pong healing na tinatawag. Sabihin nga po natin, healing. Napakadami yung example sa Bible ng healing. Doon po sa Book of Luke na lang. Tignan natin yung Book of Luke. Luke 8, for instance. Natandaan niyo po yung the story of the bleeding woman. 12 years. Maaaring sa 12 years na dinudugo yung babaeng ito, naubos na yung kayamanan niya. Maaaring doon sa 12 years, nawala na siya ng kaibigan. Nawala na siya ng pag-asa. Lahat, wala na. Pero sabi ng babaeng ito, nung makita niyang dumadaan ng Panginoong Yesus, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoong Yesus. Gagaling ako. So nakipagsiksikan po siya. At nung mahawakan niya, ang laylayan ng damit ng Panginoong Yesus, ang mismong Panginoong Yesus sabi, "Who touched me?" Kasi may kapangyarihan na nag-draw sa kanya eh. At hindi nakapagpigil yung babaeng ito at sinabing, "Ako po yun." Ang sabi ng Panginoon, "Your faith has healed you." Pananampalataya. How desperate are you to touch the presence of the Lord today? How desperate are you in looking for that miracle in your life so that you will reach your promised land? Luke 17, another example in the book of Luke, the story of the Good Samaritan. Pinagaling po ng Diyos yung 10, hindi ba? Pero dun sa 10, ang isa lang ang lumapit, yung Samaritano. Sabi ng Panginoon, 10 yung pinagaling ko, bakit isa lang yung lumapit? Pero ano ulit yung sabi ng Panginoon? Your faith has healed you. Sakit na hindi kayang pagalingin ng siyensya. Sakit na tinatanggihan ng mga doktor. Sakit karamdaman. Ito man ay hindi natural sakit. Sakit sa puso. Sakit na dulot ng relationship. Sakit na dulot ng problema. Kayang pagalingin ng Diyos kung mayroon kang pananampalataya. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Another example in the book of Luke, sa chapter 18 po. Remember the story of the blind Bartimaeus? Dumadaan po ang Panginoong Diyos. Sabi ni Bartimeo, siya ba? Siya ba si Jesus na nagpapagaling? Sumigaw po siya, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Sabi ho ng mga disipulo ng Panginoon Diyos, "Ay, tumigil ka, huwag kang magulo dyan. Tigil na." But because he has this faith, na alam niyang siya lang ang pwedeng magpagaling sa bulag na si Bartimeo, the more he shouted, "Jesus, Son of David, have mercy on me!" Bakit? Siya lang makapagpapagaling sa bulag na Bartimaeus eh. He's so desperate. And then Jesus touched him. And Jesus said unto him, "What can I do for you?" Listen carefully please. Mga magulang at kapatid, sa mga nakikinig po sa atin sa live streaming, bakit tinanong ng Diyos si Bartimaeus na alam ng lahat na bulag, "What can I do for you?" Bakit po? Hindi ho ba alam ng Diyos na bulag si Bartimeo? Of course, alam niya. But why did God ask Bartimeo, "What can I do for you?" Dahil marami pong tao sa mundo na ito, bulag at bulag sa katotohanan at ayaw buksan ng mata nila sa katotohanan. Ang gusto lang marinig sa Diyos yung gusto nila. "Lord, pogi eh. Dadaling ka sa impyerno yan." Okay lang, pogi naman. Muli, hindi ako nagpaparinig. Hindi ako mahilig sa ganyan. And Bartimaeus said, "That my eyes may see again." And the Lord healed him and said, "Your faith has healed you." At nakakita muli si Bartimeo.
Napakadami pong example sa Biblia. How faith takes over and brings someone to His promised land. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. Yung pananampalataya po, sabi po ng Matthew chapter 17 verse 20. Sabi po ng Panginoon, He replied, because you have so little faith. But truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen? Wow! Napakasarap bulay-bulay ng salita ng Diyos. Kung meron daw po tayong pananampalataya na singliit ng mustard seed, ano po, mustasa, yung pong buto ng mustasa ay 1 millimeter. 1 millimeter. Sabi ho ng Panginoon, kung meron kang ganong pananampalataya, kaya mong ilipat ang bundok na ito from here to here, here to there. Wow! Eh, paano kung mas malaki? Paano kung isang dangkal? Wow! Baka kaya nating paikutin yung buong solar system in the galaxy. Di ba? Napakaganda pong katuruan. That if you have that faith in God, you can move even mountains. You can fight anything in this world, any circumstances in this world. If you have that faith, you can reach your promised land. Minsan nananalangin tayo sa Diyos, kotse, bahay. Cotton candy at lollipop lang yan. He created the universe out of nothing when He said, let there be light, and the light was. Let there be firmament, and the firmament was. Ang sabi ng Biblia, the heaven is His throne, and the earth is just His footstool. Tuntungan lang ng paa ng Diyos ang mundo. He hangeth the earth upon nothing, the book of Job says. Out of nothing. Minsan po, mga magulang at kapatid, minsan, nililimitahan natin ang Diyos. Nililimitahan natin, kaya-kaya ng Diyos. Na-offend po ang Lord pag nililimitahan natin. Ang pananampalataya po, binibigyan tayo, ini-empower tayo ng pananampalataya na maniwala tayo na may gagawin ng Diyos at kahit imposible, nagiging posible. Amen po ba? And we give the Lord the best clap, offering a praise.